Hello, magandang hapon sa lahat. Part 2 tayo sa aking mga ferns kasi mayroon ako ibang mga ferns dito. Gusto kong i-flex kung ano yung mga ferns na mayroon ako dito. At bago ang lahat, ang ferns pala ay sa feng shui ay lucky plants. Nagbibigay siya ng good luck at prosperity sa ating tahanan. So kailangan marami tayo nito guys. At mas maganda kung ilagay natin sa harap ng bahay natin o yung mga hanging ferns, ihang natin sa harap ng bahay natin para malay natin magkakaroon ng good luck sa ating tahanan, o di ba? At nagki-cleanse din ito ng air. Air purifying plants din ang mga ferns. So ito din yung mga ferns ko guys. Si Fluffy Ruffles Fern. Medyo matagal-tagal na to sa akin mga guys. Ayan o. Ayan. Ang ganda nitong halaman na to, bigay ito ng kaibigan ko. Mabilis siyang lumago. Talagang as in fluffy siya. Ayan o. Nasira lang siya nung tag-init. Hanggang ngayon hindi pa siya nakabawi. At ngayon nilagay ko siya dito para talagang makapagpahinga siya sa init. Kasi wala akong ibang mapaglagyan nito mga ito kundi doon lang sa north part ng bahay ko. At mas mainit doon. So ayan o, naninilaw. Ayan o, diba? So dito ko muna sila ilagay, at least kunting init lang ang masasagap nila pagdating ng hapon. So itong si Fluffy, napakabilis niyang lumago. Ayan o. Bigay ito ng kaibigan ko galing ng province nila. At napakadali niyang i-propagate pati. Ayan. Nakahangin ito. Kasi panghangin ito guys, maganda kung marami tayong mga ganito tapos ihang natin. Kasi ibang klaseng ito fern iba rin siya. As in fluffy talaga. Lalo na pag nag-green siya, pag hindi siya naarawan, as in green na green, ay ang gandang tingnan nito guys. Ayan, so malambot lang ang stem niya, hindi matigas. And ito naman si Ruffles Fern. Matigas ang stem nito guys na kung nakatayo o. Tingnan kung nakatayo ito. Matigas ang stem nito. Ayan. Ayan o. Naka-erect siya o. Ayan. Ang ganda rin itong tingnan. Maganda din siya. As in, ganito lang siya. Naka-erect siya, nakaganyan. Pataas lang siya. Pero hindi naman siya gaanong nalaki mula nung dumating ito sa akin. Hindi siya dumating. Kundi siguro tangay-tangay lang ng ibon yung mga nito. Kaya tumubo dito sa lugar ko. At nung nakita ko, sabi ko ay fern ito. So, nung bandang huli ay Ruffles Fern nga siya. So, ang lalaki ng mga ugat niya sobrang laki. Ayan Mabilis din siyang maglago. Kaya lang pag natuyuan siya, ayan, mabilis din siyang maglanta. Ang nakaganda lang nito kasi pagka hindi siya naaarawan, talagang emerald green ang mga dahon nila. So hindi siya mahirap alagaan guys. At matakaw din siya sa tubig. Sobrang takaw sa tubig nito kasi kung makita niyo mga ugat naman niya, ang dami-dami. Okay. Itong isa naman, si Tashius Fern. Pero may nabasa ako na hindi daw talaga siya tunay na fern. Pero nung araw kasi, bata pa ako, ang alam ko nito fern na to. Ito yung ginagamit sa mga graduation, yung ginagawang corsage. Anak lang ito guys nung aking mother plant. Yung mother plant nito ang tagal-tagal na sa akin. Tumataas ito Siguro basta mataas siya na malambot na nakalaylay. So namatay yun dahil siguro sa tanda na, sa tagal niya na. So mayroon akong tatlo, yung dalawa na benta ko nung pandemic at saka ito natira. At muntik na itong mamatay kasi nga ayaw nga niya ng sobrang init, diba? Nung summer kasi sobrang init at hinayaan ko lang siya doon. So mabuti nakita ko at ayan, itinago ko at nakasurvive naman siya. Sana lumago ito ulit kasi ito nag-iisa na lang siya Itong isa naman yung aking foxtail fern. Matagal na sa akin to. Ito yung mother plant ng aking foxtail fern. Ito lang siya nakalagay sa pot na to. At puro ugat na tong ilalim nito. Hindi ko lang siya nailipat kasi alam mo, natatakot ako maglipat nito dahil ang hirap niyang buhayin. Nahirapan ako nito. Pero nakabenta akong dalawa nito. Gawa nung ang buto nito pagka may buto ito tapos nahulog doon sa may lupa ko sa ibaba, doon siya nabuhay. So dalawa yun at naibenta ko rin ng pandemic. So ito pa rin yung natira. Ngayon,
naglagay ako sa paso na yung buto nito ay hindi nabuhay. So yung kapitbahay ko rin noon, binigyan ko nito, as in, dinivide ko to kasi ang kapal-kapal, ang lago-lago nito noon, hindi nabuhay sa kanya. So hinayaan ko lang siya yung ganyan. Total naman, lumalago naman ito pagka nagtatag-ulan. Ayan, lalago niya na yan ulit. At saka marami ito dapat dati eh. Ngayon ilang ano na lang ito. 4 na puno. Ayan. Lahat naman ng fern, ang gusto nila talaga, hindi direct sunlight. Ayaw talaga nilang direct sunlight. Binili ko to sa Dangwa. Yan, murang-mura lang pagkabili ko nito. Tawag nito is butterfly fern. Pero may nabasa ako na isa rin itong lemon button fern. Kasi parang botones yung ayan oh. Parang botones yung kanyang mga dahon. Medyo matigas din ang dahon nito at naka-erect din siya pataas kasi matigas. Ayan o. Ayan. At ang bilis niyang lumago at fibrous din ang ano niya. Ayan o. Marami din siyang mga ugat-ugat na parang matitigas na maliliit. So ito, yan, ugat niya lumalampas din, lumalabas. Ibang uring fern din to. Pero ano siya, matakaw din siya sa tubig. Pero amoy natin, kasi nga nabasa ko doon, pagka lemon fern, pagka kinurot-kurot mo or pinisil-pisil mo, pag inamoy mo, oo nga, parang may amoy lemon siya. So ito nga siguro yon. So malabo na to guys, pero nung nag-summer, syempre hindi agad siya nadidiligan. Kaya unti-unti siyang kumunti, nawala. Oh, ayan oh. Ayan. Pero maganda din itong fern na to. Yung nagbigay sa akin ng fluffy Ruffles fern, siya rin nagbigay sa akin nito, dwarf asparagus fern. Ayan guys. Ayan. Lumago na to nung summer na din, lumiit din siya kasi, kumunti din siya kasi nga, hindi agad-agad nadidiligan. Eh nando doon sa north yung part ng bahay ko, yung araw talaga, as inaarawan sila. So, ayan, tinago ko na rin. At ito, lumago-lago na siya, nakabawi na siya ng konti. Ayan. Isang uri ito ng asparagus na hindi siya lumalaki. Ganun lang. Lalaki siya konti lang. So, ang ganda ng dahon nito guys. Napaka smooth talaga yung mga dahon niya. Oh. Yung pag hinipo-hipo mo, ang ganda talaga. Tapos, nag-emerald green din siya. Ang ganda rin ng kulay nito. Yan. Pero, nahihirapan ako mag-ano nito. Mag-propagate. Hindi ko lang alam kung hindi ba to, kung mahirap pa itong i-propagate o hindi. Basta, nung nag-propagate ako, dinivide ko to, namatay, hindi nabuhay. Kasi binigay sa akin to ng kaibigan ko as in, ganito na. Ayan. Ito guys. Bata pa. Maliit pa siya. Ayan o. Bird's nest fern. Ang mother plant nito, bininta ko nung summer. Nung pandemic pala. Naibenta ko ng 3K. Kasi pala, napapansin ko, ang tagal-tagal na sa akin ng fern na yon. Nung lumaki siya as in, siguro na sa mga 2 feet na yung kanyang dahon. Nag-ano siya, nag-ruffles yung mga edges ng dahon niya. Ito nga ngayon, nagpapakita na rin ng ganun, oh. Ang ganda kayang tingnan, kaya nung dinala ko dun sa kaibigan ko, naibenta ho namin ng 3K. Yun, nung pandemic. Kasi ang ganda niyang tingnan talaga. So, pag nag-matured pala ito, nagra-ruffles pa yan. Ayan, oh. Ngayon nga, nag-wave-wave na nga siya. So, nag-iisa na lang ito sa akin. So, kailangan alagaan ko to para hindi siya mawala. Gusto ko rin magkaroon ng cobra fern. Kaso lang, namamahalan pa ako. So, hindi mo na ako bibili noon. Hayaan ko muna ito. At saka isa pa, naku, saan ko naman ilalagay itong mga ito? Kasi, ayan o, naka-spread out, nag-spread out ang mga dahon nito. So, saan ko na ito ilalagay? Ang dami ko ng mga wave of love, di ba? Umaano din. So, pinag-isipan ko muna kung saan ko ilalagay, kung bibili pa ulit ako ng mga fern na mga gano'n na katulad nitong cobra fern na ganyan. Kunti lang or maliit lang yung aking space. Tapos nagkaroon din ako ng staghorn fern. Diyos ko, mga 5 beses yata. 2 yung bigay, 3 yung binili ko, lahat yun patay. As in, maselan talaga yung staghorn fern. So, ito lang yung fern na nakayanan ko. May isa pa pala. Ito. Ito yung aking, yan. Ito nyo ba?
ito sinaunan ko rin tong halaman. Napakabilis naman nitong lumago. At napakadali namang alagaan nitong asparagus fern na to. O diba? Ito yung mga sinaunang asparagus fern talaga na ito talaga yung nakagisnan ko mga asparagus fern na to at saka yung fern na pang corsage. So ayan, masyado ring ma-fibrous yung ano nito, mga ugat nito, ang bilis niyang lumago. Pagka bago siyang lipat, madali siyang ilipat guys. Madalas ko na itong inilipat. Mayroon akong 2 pots nito. Pagka naninilaw na siya, ibig sabihin puro ugat na yung kanyang puno, ang kanyang lupa. So, ang ginagawa ko niyan, tinatanggal ko yung lupa, binabawasan ko yung ugat, at tinatanim ko ulit ng panibago. So, ang bilis niyang gumanda. Pag naninilaw na siya, ibig sabihin, ayan, puro ugat na yung lupa niya. So, mabilis akong mag-repat nito kasi, ayan o, ang lago niya eh. Mayroon pang isa doon, nakahang yun. Pero ito kasi hindi nakahang. So, ito yung madali kong nadampot. Ayan. O, diba? Ito ang napakadaling alagaan nito. At matakaw lang siya sa tubig. Dahil nga, mabilis nga rin siyang dumami yung ugat nito. Ayan. So, ito, kailan ko lang ito nilipat. O, mayroon na naman siyang mga ganun. At medyo matigas-tigas na naman yung kanyang lupa. So, ibig sabihin, marami na naman tong ugat no sa loob. Kasi, yun din, fibrous din ang ugat nito. So, ayun. Magre-repat na naman ako nito. Ayan o. Ayan, magaan na. Puro ugat na yan. So, yan yung aking mga fern guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O, 9. Pang 9 yung aking Boston fern. Yan. So, masaya ako. At ang aking mga fern ay padagdag na ng padagdag. O, diba? Madali silang alagaan. At depende rin sa ano. Ito, hindi siya matakaw sa tubig. Hindi siya matakaw sa tubig. Parang napansin ko to. Pagka nadamihan siya ng tubig, madali siyang maglanta. Nagdadry agad yung stem nito. At yun, maarawan o masubrahan siya ng tubig, yun, nagdadry agad yung stem. So, iniingatan ko to kasi dwarf nga siya. Hindi siya katulad nung talagang asparagus na original ba yun, na talagang matakaw sa tubig. Yan. So, ang ganda nito guys. Ito matakaw sa tubig. So, yun. Ito ang hirap nitong, nahirapan akong nito. Ngayon wala siyang buto. Yan. At ito talaga, ito yung talagang, yung fern asparagus at saka ito talaga itong nagisnan ko ng mga fern. So, ito ay ayaw kong mawala sa akin. So, ayaw nila ng direct sunlight. At, depende sa asparagus, depende sa fern. May fern na hindi mahilig sa tubig, may fern na mahilig sa tubig. Ang soil naman, depende sa fern. Yung fern ko na mga ganito, ayan, okay lang kahit na soil lang na ang gagamitin mo. Ito naman, since na matured na siya, pero yung soil nito guys, mabuhaghag din, as in aerated din. Yan ang gusto niya mga soil. Ito okay lang yung soil na kahit na yung ordinary soil. Ito hindi. Ayan. Talagang ang nilagay ko dyan, kukupit. Yan. Ito okay lang, kahit na yung soil niya hindi, yung mga ordinary soil lang. Ito kailangan kukupit. Ito walang soil yan guys. Basta inilagay ko lang siya dyan at pinaugat ko lang ng pinaugat. Ayan napaka-fibrous ng nito. Walang lupa yan. See? Walang lupa yan. Ayan naman. Kahit na ordinaryong lupa ang kailangan niya ni asparagus, okay lang sa kanya. Namumulaklak din to guys. Ang ganda ng bulaklak din nito. Ayan Ayan yung mga bulaklak niya. Mga cute. Ang liliit. Ayan. Ito rin nagbubulaklak din to. Sana natutunan kayo sa aking vlog guys. Sa pag-alaga ng mga ferns na hindi naman talaga mahirap alagaan. Basta kilala lang natin yung bawat uri ng fern, kung anong gusto nila o anong hindi.